Habang unti-unting bumabalik sa normal na sitwasyon ang Mindanao State University sa Marawi City matapos ang pambobomba noong Disyembre. Palihim na nagpatuloy ang pagmamatiyag at pagtugis ng militar sa mga suspect at sa mga nalalabing miyembro ng kaalyado ng ISIS na Dawla Islamiyah Mauti Group. What was really the order of the President, especially the recent attacks? Ang utos sa amin ng aming Commander-in-Chief and the President is to finish the war against the local terrorist group. We really have to catch the perpetrators of this recent bombing. Gamitin nyo na lahat ng capabilities ng armed forces and at the same time dismantle the local terrorist group. Sa mga sumunod na linggo, ilang operasyon ang ikinasa laban sa DI Mauti Group. Gayunpaman, pinaka-target ng militar ang mahuli ang mga pangunahing suspect na nagtanim ng bomba, gayon din ang utak sa madugong trahedya. Subalit batid nilang, hindi sila maaring magpadalos-dalos at kinakailangan ng masusing pagpaplano para makorner ang mga ito. These terrorists are like us, common people. Hindi lang natin alam yung mga ginagawa nila. So we have to be deliberate. Kailangan nating pagplanuhan. We have to make sure na sila yon. So it takes time. Higit isang buwan mula nang maganap ang MSU bombing attack, isang impormasyon ang natanggap ng militar tungkol sa presensya ng DI Mauti Group. Sa tulong din ng mga naunang impormasyong kanilang pinagtagpi-tagpi, lalo pang lumaki ang tsansa na mapapasakamay na ng militar ang mga terorista. We have to find him. We have to serve justice. Everything, yung CCTV, lahat ng galaw nila, yung signatures nila, signature moves, like yung mga bomba na ginamit, lahat po yung kinoconsider, umabot tayo sa isang solved puzzle. January 25, 2024, sa pangunguna ng 103rd Infantry Brigade at ng mga tropa mula sa 3rd Scout Ranger Battalion, isang misyon ang inilunsad. Makaraang maispatan ang DI Mauti Group sa barangay Tapurog sa bayan ng Piagapo, Llano del Sur, kung saan sinasabing kasama si Gaddafi Mimbesa o alias Engineer. Kasama siya ng grupo, no? Doon sa Piagapo. Kasi after the bombing, sinundan natin ito. Fortunately, na-corner lang talaga natin sila dyan sa may Piagapo. Pagbabahagi ni alias Shogun ang tagapagplano ng hukbo. Una nilang napansin ang kahinahinalang kilo sa lugar. Kaya pakay ng grupo, isahan ang mga kalaban at mga espiya nitong nagmamanman sa kanilang galaw. Ako yung deception, kumbaga ako yung nagpakita sa tao, sir, na kunwari sir, nag-exit na kami. Pero ang katotohanan, sir, umikot kami ng almost 3 hours na biyahe, sir, para makapag-posisyon dito sa taas, sir. Yung isang section po namin, ang specific instruction ko, sir, maglakad kayo para hindi kayo makita ng tao. Kumbaga sila yung surprise element na aatake talaga doon sa target, sir. Sa estratehiyang ito, napaniwala ng mga sundalo ang mga lookout na nagraradyo sa mga terorista na umatras na sila sa kanilang pagpapatrolya. Ngunit lingid sa kaalaman ng kalaban ang nagbabadyang panganib. Itong naglakad ng 12 hours na grupo, sir, nakatagod sila, sir, hindi sila nakita. Ang nakikita nila, sir, kami na nakasasakyan na umikot, sir, kami yung pinapasa sa radyo, sir. Kabilang si alias Winter sa isa pang combat group na nagsilbing main effort at matyagang binaybay ang masukal na kagubatan para marating ang sinasabing pinaglulunggaan ng kalaban. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nagsimula na silang maglakad. Doon kami duman sa mga kwanser sa masusukal. Kung saan may mga malalaking puno, kung may talahiban, sir, at least hanggang dibdib. Andun talaga yung pagod, sir, yung frustration. For almost 12 hours kami naglakad, sir. Titigil lang kami pag kakain or pahinga lang ng 3 to 5 minutes, lakad na naman. Mag-aalas 4 na ng hapon nang makadikit ang grupo sa target area. Ngunit tumambad sa kanila ang isang bahay malapit sa sinasadyang lokasyon. During na nag-overwatch yung isang team ko, sir, doon nila napansin na may parang nakatago na bahay doon sa may mga 20 meters lang din, sir. Nag-radio sa akin yung isang team leader ko, sir, na sir, ganito, sir, may bahay. Tapos may tao na sumilip. Naging decision ko noon, sabi ko, sige, i-clear natin yung bahay. Narinig namin yung kalampagan sa loob ng bahay, sir. Ang lakas talaga ng kalampagan, sir. Parang nagulat din sila. Pinaposisyon ko yung mga gunner ko doon sa gilid ng bahay para lang masecure yung mismong bahay, sir.
Labas kayong dyan sa loob. Ano yung mga kasama mo dyan? Sino ba ka, sir? Sino yung mga kasama mo dyan sa loob? Asawa ko lang, sir. Pasigawan mo nga kung asawa mo talaga. Hindi naman natin pwedeng palabasin, tignan yung muka. We're respecting their culture also. Kung babae, sige pa, salitain mo, pasigawin mo para malaman namin na babae. Kahit marinig lang namin yung boses ng babae, okay na kami, aalis na kami dun sa bahay kung saan kami nakaposisyon na. Almost umabot ng 5 to 7 minutes yung commotion namin dun, sir. Wala talagang sumigaw. So dun na tumaas yung hinala namin, sir, na parang may mali na talaga. Habang naghihintay ng tugon mula sa mga sinasabing babae na nasa loob ng bahay, ilang saglit lang nang biglang ang nagsilabasan sa bahay ang mga tinutugis nilang terorista. After mga 5 or 7 minutes, sir, doon na may tumalo na lalaki na may armas na, sir. May bandolier na. Tinutukan na kami, sir. As expected sa amin, sir, tinutukan na rin namin sila. After nun, sir, may tumalo naman na isa. Tinutukan ulit kami, sir. Tinutukan din namin sila ulit, sir. Yung next na wave na, sir, 4 na yung tumalon na mga tao na with armas na rin, sir. So yun na rin yung nagre-reply din sa amin nun, sir. Out of the question na po yung airstrike o close air support kasi yung tendency na madamay din yung tropa natin na nasa ground. Talang dikitan talaga, sir, na yung cover, sir, is isang puno lang talaga, sir. Makita mo talaga din dun yung fighting spirit din ng tropa, sir, na kahit ganun yung situation namin, sir, hindi talaga nila inalisan yung mismong encounter sites. Walang umatras. Pinush talaga namin na makuha talaga yung bahay, sir. Tumagal ng 2 oras ang umatikabong bakbakan sa pagitan ng Scout Rangers at hindi bababa sa 15 DI Maute. Nang mapansing wala nang bumabaril mula sa bahay, sunod na nag-clearing operation sa mga sundalo. Since tumahimik na yung, pumupa na yung initial firefight, napasukan na rin po ng RPG yung bahay, inassess namin, sir, na patay na yung mga tao doon. Humina na yung resistance ng kalaban nung nagsabi po ako na i-clear. May pumasok na isang tropa sa bahay na unluckily din talaga, sir, na unfortunately na meron pa palang buhay dun, sir, na kalaban. Apat na sundalo ang napaulat na sugatan sa bakbakan. Kinabukasan naman ng hinalughog ng tropa ang paligid ng engagement area at dito na nga tumambad sa kanila ang nasa 9 na walang buhay na individual. Lahat ba yun mga ISIS? Or baka may mga civilian? Can you clarify that? I think we are certain on that because kung makita nyo yung siyam, ay meron tayong na-recover na siyam din na baril. These are indicative that indeed membro ng DI Maute Group. Ilang araw matapos ang operasyon, binisita ng grupo na Magandang Gabi Pilipinas ang mga sugatang sundalo. Isa na rito si alias Jerry, ang lead scout ng isa pang grupo. Anong naramdaman mo nung sinabi sa iyo na yung mission nyo, habulin yung mga ISIS? Dahil leading ako, sir. Ako yung lead scout, sir. Medyo kinakabahan, sir. Kasi ako yung nauna, sir, sa lakad, sir. Ako yung gumagawa ng daan. Baka biglang mamaya, andyan na. Talagang medyo kabado, sir, kasi positive yung target na sinabi. Bagamat hindi inasahan na sa bahay pala na yun nagkukubli ang target, matapang na hinarap ni na Jerry ang mga armadong kalaban. Biglang nagkaputugan. Ngayon ko, sir, sabi na positive, nandun yung kalaban. Pag akyat ko, kasi lead scout na ako, sir, ko nauna. So, nakita ko yung RPG gunner namin na tinamaan na. Nag-init ako, sir. Nag-maneuver pa ako, lumapit ako dun sa may bahay. Nung lumapit na ako, sir, binagbagan yung bahay. Pag sabi nung section sergeant namin na assault, in-assault ko, sir, yung bahay. Masyadong mapanganib yung mission mo. At that time, inisip mo na maring ikamatay mo yun. Hindi ko naisip yung time na yun, sir, na tatamaan ako, sir. Basta ang alam ko, sir, susugod ako, sir. Yun lang alam ko, sir. Upang tsaking wala nang makakaresback pa sa panig ng kalaban, si Jerry ang unang nagtangkang pumasok sa bahay. Inakyat ko ngayon, sir, yung bahay.
Kasi i-clear na nga sir. Yung pagtadyak ko ng pinto, hindi ko naman nakalain sir na nandito pala siya sa side. Nasa likod ng pinto na nakahiga. Pero may tama na sir. Naunahan niya ako sir kasi hindi ko siya nakita nasa likod siya ng pinto. Yun na, hindi ko na ako tinamahan sir. Saktong nandun naman yung kabats ko na nabatak niya ako pababa. Nagtamo ng tama ng bala sa balikat si Jerry. Agad siyang inilayo ng kanyang mga kasamahan mula sa bahay. Blackout na ako sir kasi butas yung kabilaan. Nasa isip ko taga sir na mabuhay kaya nilakasan ko yung loob ko sir na huwag matulog. Yun yung sinasabi lagi sa akin nung kasama ko na huwag kang pipikit. Kaya pinaglabanan ko sir na huwag talagang pipikit kahit na sobrang sakit na ng sugat. Kahit na sumusuka ako ng dugo, hindi talaga pumipikit yung mata ko. Naisugod sa ospital ang sugatang sundalo kung saan namin ito naabutan na nagpapagaling. Unti-unti na rin itong nakaka-recover mula sa tinamong sugat. Sa akin namang pagbisita sa kampo ng 103rd Infantry Brigade sa Marawi City, nakapanayam ko si alias Kaim Datu, ang unang humila kay Jerry makaraang mapuruhan ng kalaban. Pagkapasok namin sir, nakakover ako sir sa pintuan. Yung kasama ko sir, nakita siya ng kalaban doon sa loob. Bali nung naputukan siya sir, natamaan siya sa balikat. Natamaan ako, sabi niya. Tapos buhay pa yung kalaban sa kanan, sabi niya. Pagtumba niya sir, kinuha ko na agad siya sir. Tapos hinila sir, kasi kung hindi ko siya hilahin sir, patay siya sir kasi bumabaril yung kalaban sir. Hinawakan ko siya sa bandolier tapos sabay talon na kami sir. Pagkatalon ko sir sa baba, doon na na-fractured sir nung pagtalon ko. Kasi medyo mataas sir. Tapos nadaganan pa niya ako. Nagpa-support kami nagpa-cover kami para makagapang pa atras. Walang pagdadalawang isip na sinubukang iligtas ni KM ang kanyang kapwa-sundalo na ayon sa kanya'y itinuturing niyang parang kapatid. Yun yung namin sir ng mga sundalo sir iligtas mo yung buhay ng kasama mo kung nasa peligro siya sir. Parang kapatid ko na yun sir, yung kasama ko sir. Kabats ko kasi yun sir. Marami na kaming pinagsamahan sir. Parang kapatid ko na talaga siya sir dito sa amin. Mas iniisip ko yung buhay niya sir kaysa yung buhay ko. Di bali nang may mangyari sa akin, basta lang mahila ko siya. Laking pasasalamat ni KM nang mabatid na nasa ligtas na kalagayan na ang kanyang kasamahan. Salamat at ligtas ka. Nung tinatawag ko yung medic, grabe, hindi ko alam yung pakiramdam ko noon na parang naiiyak ako. Ayaw kong mawalan ng isang kapatid. Lumaban ka para sa pamilya natin. Kilala naman kita, matapang ka. Sa pinagsamahan natin, mas nananaig pa rin yung pagmamalasakit natin sa isa't isa. Salamat kasi lumaban ka hanggang sa dulo. Isa rin sa mga sundalong nasugatan sa bakbakan ang platoon sergeant na si alias Blade na natamaan sa kasunod na araw. Pagkamaga, yung paliwanag na kinuha yung team na i-assault na namin para maklear na namin yung target. Kaya may biglang pumutok sa harap ko sir. May biglang sumakit yung dito ko sir. Parang pinalo yung leg ko. Tingin ko may tama na ako. Hindi na bago para sa kanya ang mga kahalintulad na engkwentro. Sugatan man, nagpapasalamat pa rin si Blade na nailigtas siya dahil na rin sa malasakit ng kanyang mga katropa. Police shrapnel to sir, tapos dito pa sa loob yung sir, hindi pa na-operahan kasi ipapalutang pa yung shrapnel sir dito sa likod. Gusto ko pa rin magserbisyo sir, para sa bayan sir. Dahil mahal ko yung bansa natin sir, para maging mapayapa. Dahil sa kanilang kabayanihan, personal na iginawad ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General William Gonzales ang Military Merit Medal sa mga sundalo ng 3rd Scout Ranger Battalion. Kabilang na ang Distinguished Conduct Star sa 2 sugatang sundalo. Gold Cross Medal naman ang inihandog sa 11 iba pa na bahagi ng operating force laban sa DI Maute Group. Nagagalak ako sir kasi inawardan ako sir. Yung award na yun sir ay bilang pagkilala ng katapangan o kabayanihan. Pero yung sir ay tatanawin kong utang na loob at para pagbutihin pang aking panenerbisyo sa Pilipinas. Proud ako sir kasi nagawa ko na sir Napatunayan namin na talagang handa namin itaya yung buhay namin para lang sa mamamayan at para sa bayan. Ito na yung trabaho namin sir Paninindigan na namin to sir. Yung mula nung pagpasok namin dito sir, yun na yung bukang bibig namin sir Isakripisyo yung buhay para sa bayan sir. Kami sir sa sundalo, we do not fight really what's in front of us sir. We're fighting what's behind us sir. Masaya na rin ako dun sir na walang nadali sa tropa ko sir. Kamakailan lang din ang personal na binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa 12 sugatang sundalo at kalaunay ikinonfine sa Army General Hospital sa Maynila.
Bukod sa pagbibigay ng suportang pinansyal, pinangunahan ng Pangulo ang paggawad ng Gold Cross Medal, Military Merit Medal with Bronze Spearhead Device at Wounded Personnel Medal sa 4 na Wounded in Action Soldiers. Siniguro rin ng Presidente ang tuloy-tuloy na pagsisikap ng gobyerno na magpahatid ng tulong sa battle casualties at bigyang prioridad ang kapakanan ng mga tauhan ng AFP, gayon din ang kani-kanilang mga pamilya. Samantala, may tuturing na malaking accomplishment para sa pamahalaan ang nasabing counter-terrorism operation laban sa Dawla Islamiyah. Ayon sa 103rd Brigade, 9 na miyembro ng DI Maute Group ang na-neutralize sa operasyon. Sila ay sina Saumay Saiden o mas kilala sa alias na Ustads Omar, Abu Umar o Saumay, Abdul Hadi alias Hodi Imam o Adbain, Salman alias Mikdad, Lakson Timbang alias Abdullah, King Fahad Dalig Unti alias Muhajir o Abu Khalid, Asnawi Mael alias Hamza o Asnawi, isang alias Mauwiya, Junaid Sandab alias Ibrahim, at Ustads Ismael Oding alias Oding. 3 sa mga ito ang tinuturing na suspects sa pambobomba sa MSU noong Disyembre. Terrorist encounter, nakuha natin yung 3, particularly itong si Aka Omar. Siya yung nag-detonate ng bomba dyan sa MSU. Yung isa dyan, then yung nag-assemble ng bomba, itong si Aka Abdain. Siya yung expert sa IED. Kasama ring na-recover sa pinangyarihan ng engkwentro ang 9 na high-powered firearms at iba pang war materials na ngayon ay hawak na ng 103rd Brigade. Itong mga baril, nandoon pa sa katawan pa nila. No? Nakuha ng tropa natin. In fact, itong baril na to, na-identify ng isang nagbalik loob sa atin na baril ito ni Aka Omar. Kabilang din ang magkakaibang klase ng Improvised Explosive Devices o IEDs sa nakuha sa lugar na ayon kay Colonel De La Rosa, kung hindi nakumpiska ay posibleng magamit pa sa panibagong karahasan ng DI Maute. 3 klase ang nakuha natin na IED, no? Okay. Yung command detonated. Yan yun. Oo, ito yung visual release, no? At saka yung may timer. This is similar signature ng IED na nakuha natin sa MSU. Sa kabila nito, malaking palaisipan pa rin ang kinaroroonan ng utak o mastermind sa MSU bombing na si Gaddafi Mimbesa o alias Engineer. Were you disappointed na hindi siya nakuha? Hindi naman, sir, because tuloy-tuloy itong operasyon natin. No? We are certain na makukuha natin in the near future itong si Aka Engineer. Sa isang pahayag kamakailan, kinumpirma ng AFP ang pagkakabilang ni alias Engineer sa mga teroristang nasawi sa operasyon sa Piagapo. Ayon sa AFP, tumugma ang testimonya mula sa isang sumukong high-value individual ng DI Maute Group na si alias Katab sa inisyal na impormasyon tungkol sa amir ng grupo. Dahil dito, lalo pang humina ang puwersa ng mga terorista. Katunayan, kamakailan lang din nang ibinahagi ng AFP na nasa bingit na ng pagbagsak ang DI Maute Group. Kaya naman mensahe ng sandatahang lakas sa mga nalalabing miyembro, sumuko na nang hindi pa matulad sa sinapit ng kanilang mga nasawing kasamahan. Binibigyan naman natin sila ng ng leeway o ng option to surrender. Yung iba na talagang, of course, na magmamatigas, since continuous naman yung aming military operation, pag nahuli namin sila o na-engage namin sila, either na ma-neutralize sila sa military operation or mahuli namin sila, or yun, mag-surrender. Ang pakiusap ko lang sa mga ating mga community dito sa Lanao del Sur is continue to be vigilant. No? Hindi naman naalis yung threat on terrorism. Much more na tuloy-tuloy yung ating paghabol sa kanila. Maging vigilante lang tayo. And of course, kung mayroon mang nararamdaman, just give us information.
sa pinatinding operasyon ng pamahalaan. Tiyak nang walang kawala ang grupong nag-aasik ng terorismo sa bansa. Hanggat hindi pa tuluyang napapasakamay o napapasuko ang bawat isang miyembro ng teroristang grupo, hindi titigil ang puwersa ng sandathang lakas. Dahil hanggat hindi paganap na nalalansag ang kasamaan, hindi mawawala ang panganib na anumang oras, bigla na lang mangkugulantang. Magandang gabi, Pilipinas!